Hello guys, good day. Nga pala, meron tayong konting pag-uusapan ngayon. Lamang nga po, ano ba tawag doon? Yaman lamang po na marami ang nagtatanong sa atin kung kailan daw at paano pagbigay ng antibiotic. Yung unang 5 araw ay napaka-importante po nun. At yung sunod po ay yung 9 to 11 days at yung pangatlo po is 19 to 21 days. Yun po ay base lamang sa medication program na binigay sa amin. Yun din po ang sinusunod natin hanggang ngayon. Pero disclaimer lang po dahil alam naman po natin ang epekto ng antibiotic. Ito raw po ay nakakasama. Tulad nga po nitong binibigay po natin sa mga alaga natin, tulad ng broiler chicken. Minsan po talaga hindi natin maiiwasan. Kailangan nating mabigyan sila ng antibiotic. Lalo po sa panahon na pabago-bago ang ating panahon, uulan at iinit, nagkukos po ng pagsisipon nila. Kaya nga po sabi ko, mas mainam po na mas mai-apply natin doon pala sa prevention. Para po yung quantity, yung dosage ng antibiotic na ating maibibigay sa ating mga alaga ay napaka-minimal lang. Kumpara kapag ito ay lumala na, so mas magiging mahaba po ang duration ng pagpapainom natin ng antibiotic and at the same time, tataas din po yung dosage. So ang epekto po niyan is mas maraming nai-intake na antibiotic yung ating mga alagang manok at mas possible po na talagang kumbaga manuot sa laman ng ating mga alagang hayop. At the end ay ating ikukonsumo at possible po na pumasok din sa ating sistema na ito ay makasama sa ating katawan. Maaaring marami po sa inyo ang hindi sumang-ayon sa pagbibigay antibiotic at mas ipiprefer yung natural antibiotic. Ito po ay para sa amin lang. Doon po sa mga gusto mag-try ng natural, pwede naman po. Doon sa artificial or yung ating common na ginagamit. Ito po ang aming practice. Atin pong i-discuss. Gagamitin po natin yung ating chart, yung table na aking ipinresent sa inyo nung ating last video. At yun po ang ating ipipresent ngayon. Meron tayong dalawang klase ng application ng antibiotic. Yung una po is prevention at yung pangalawa po is yung treatment. Guys, ito meron tayo ditong sample ng antibiotic. Regardless na nga po pala ng brand, marami naman po tayong klase ng antibiotic na mabibili sa market. Meron po diyang doxycycline, meron po diyang amoxicillin, meron din pong ETS at kung ano-ano pa po. Ito po ay papakita ko lang sa inyo yung antibiotic namin ginagamit, yung dosage po. Ating pansinin po yung prevention at treatment. Ayan po. Focus natin. Ayan. Dito po sa prevention, pansinin ninyo ay 1 teaspoon, 5 grams po ang 1 teaspoon per 5 gallon or 20 liters. Yan po ayan sa prevention. Tingnan nyo, i-compare po natin sa treatment. 1 teaspoon din po or 5 grams pero per 4 liters. Tingnan nyo po ang pagkakaiba. Dito po ay 20 liters sa prevention. As a treatment po is 4 liters na lang. Yan natin ilalagay yung 5 grams. So napakarami pong antibiotic ang magagamit natin sa treatment. Kaya nga po, para mas makamenos tayo, mas maganda po at para mas ma-prevent natin ng magkasipon, hindi mga matay yung ating mga alaga, ay sa prevention pa lang po ay atin ang agapan. Ayan po. At ito nga guys, yung ating table na pinakita ko sa inyo, pinresent ko sa inyo noong nakaraan. At ito nga po, yung sa antibiotic ay yung day 1 to 5 days. Tuloy-tuloy po yan. Ay yung una, itong pangalawa po ay yung sa
day 9 to 11. 3 days po yan, tuloy-tuloy din po. At yung pangatlo ay day 19 to 21. 3 days din po yan. So dito po ay subukan nating i-try itong, ang antibiotic nga po pala ay binibigay namin kadalasan ay sa gabi. Dito po natin ibibigay para mas preso po ang panahon sa 10 p.m. to 6 a.m. Yan po ang aming ginagawa. Try po natin dito sa 9 to 11 days. Try po natin sa 11 days. Pakita ko lang po sa inyo sample computation ng prevention at treatment sa 11 days na pagbibigay natin ng antibiotic. Ang sabi ni antibiotic dito kay prevention is 5 grams per 20 liters. At dito naman kay treatment is 5 grams per 4 liters. Ayun guys, sa 11 days tayo. Tatry natin kung ilang tubig nga ba ang kailangan natin sa 11 days na ating paglalagay ng antibiotic na yan. So, ayan. Ito po yung nakaraan natin. Yung point 1 is, dahil po is 100 heads tayo mag-i-start. Say 100 heads po yung ating inalagaan. So, tulad po ng nakaraang video, yung 100 heads divided by 1,000, so 0.1 po. Sa mga hindi po nakapanood ng previous natin, ay panoorin nyo po ang computation kung paano natin kinukuha ang tubig. 0.1 times yun sa 11 days 2.07 times kung ilang oras po. Di ba po ang ginagamit natin ay 8 hours. Ayan. 1.65. So, dito ganun din po yan. Sa treatment po is ganun pa rin ang dami ng tubig natin. So, parehas lang po yan. Dahil ito nga po pala ay gallon per 8 hours. Gallon per 8 hours. Para dahil po dito ay liter, may convert po natin itong gallon ng liter ay i-multiply lamang po natin ito ng 4. So, 1.65 times 4 equals to 6.6 liter. Ito po ay 6.6 liter din. Ngayon, yan po, 6.6 liter din. Ngayon, dito na po tayo sa hinahanap po natin dito ay grams sa 20 liter sa prevention. 5 grams per 20 liter. So, ito na po yon, 6.6 liter. Ang hinahanap po natin ay kung ilang gram is 5 grams divided by 20 liter times 6.6 liter. Cancel, cancel. Equals to, so yan guys, papatak na 1.65 gram ang kailangan natin sa prevention. Dito tayo sa treatment. So sa treatment is 5 grams daw per 4 liter. So 6.6 liter ang hinahanap natin ay kung ilang grams. So 5 divided by 4 times 6.6 liter. Cancel, cancel. Equals to, ayan, lalabas po na 8.25 grams. Tingnan nyo po ang pagkakaiba. So, mas mapaparami po at mas mapapamahal tayo sa treatment. Samantalang sa prevention is 1.65 grams lang. Kumpara natin sa 8.25 grams
mas lalaki pa po yan kapag mas marami ng tubig ang kailangan natin or kung mas marami kayong alagang manok. So dyan po talaga dapat may prevent natin para makamenos na rin po tayo sa mga gamot, antibiotic. Sayang din po yung perang ibibili natin na dapat sana ay kikitain na natin. So yun lamang po, sana po ay may natutunan kayo kahit papaano. Pahabol nga pala guys, importanteng bagay po. Meron nga po pala tayong withdrawal period ng antibiotic. Ito po ay 7 days. Dapat po within 7 days o bago natin ibenta yung ating mga manok or katayin, dapat po ay huwag na natin silang bigyan ng antibiotic. At puro tubig na lang po para ma-flush lahat ng gamot na nasa katawan. So ganito lamang po yung procedure natin. Pwede nyo pong sundan at sundan nyo yung table ng kung ilang tubig po ang kailangan at ganyan lang po ang lalabas niyan. So sa muli po, maraming salamat at God bless.